Nanggas ubos na. Holiday. Holiday. Ipo dyan na po. Mga pupunta.
Ito. Ito. Ayan. Ako si Alaysa, 25 years old. Magdadalwa na yung aking anak. Ang panganay ko ay si Jasmine, 1 taon at 4 na buwan. Ang aking tiyan ay 7 buwan na po. 7 months. Apo. Ikaw, anong pangalan mo? Ken Lloyd po. John Lloyd. Ilan taong ka na? 20 years old po. Okay. So, ano naman ang trabaho ni John Lloyd? Ngayon po sa ngayon po wala po. Wala pa pong ano po eh. Ani po. Pag nagkameron po eh, nagkakaga naman po. Karga ng ano? Yung mga palay po. Ah, kargador. Opo. Magkano naman ang araw mo doon kung halimbawang makapasok ka? Depende po sa ano po, mabubuhat niyo po. Okay. Sa ngayon nga po, nahihirapan nga. Parang nahihirapan pa din po kami ngayon. Lalo't wala pang gamit yung magiging anak namin. Mag-iintay pa po kami ng anihan para makabili ng mga pangangailangan ng bata sa araw-araw. Pero dati may trabaho ka naman. Sa Batangas po meron po. Anong trabaho mo doon? Construction po. Construction worker. Yung lumipat lang po dito, wala po masyado. Ganun po. So, matanong ko lang ha, ilang taon ka nagka-baby o nag-asawa? Ang ano ko pa 18. 18 years old. Apo. Pero po yun yung panganay ko pa ay nasa Bicol. Lalaki po, ano siya, magpipitong taon na po ngayong September. Ah, so meron ka pang isang Apo. anak? So magpapangatlo yan? Apo, pangatlo po ito. So, hindi naman siya nangingialam, ano? Apo. Ah, ibig sabihin, second, ano mo na siya? Apo, second husband ko na po. Ano Ah, siya. okay. So, matanong ko lang ulit. Matanong ko lang ha. Sige. Anong nangyari dun sa una mong kinakasama? Yun nga po, mahigpit siya sa pananamit, tapos sa lahat po ng galaw ko ay dapat alam niya, kunyari, mapatingin ka lang na hindi sinasadya sa kasalubong mo lalaki, sasabihin, bakit tinitingnan mo, ganyan, ganyan. Minsan po nakakasakal na din po ng ganyan na hindi naman po sinasadyang mapatingin basta na lang po minsan nagagalit, gaya po nung minsan kahit kami nasa kalsada, may hawak siya, tinatapon, binabato niya po sa akin yung sa sobrang galit. Parang siloso po siyang sobra na ganun. So, anong ginawa mo? Yung po nga po, ilang beses po ako sa kanya nakipaghiwalay, nagsasabi po ako sa mga magulang niya na intindihin ko daw po. Sabi ko naman po, nakakailang intindi naman na po ako, na sobra naman na po, parang lalo siyang nalala, ganon. Kahit nga po minsan kunyari replyan ko lang yung mga kapatid ko, sasabihin bakit natatagalan mag-reply. Tapos kung ano-ano po yung sinasabi na doon ka na lang sa ano mo, kachat mo, kapatid ko naman po yung mga kachat ko. Doon po kami nag-uumpisang mag-away. Ilan taon nga pala yun? Ano na po siya ngayon, mag-28 po. 28. So, paano kayo nagkakilala ni John Lloyd? Nung pumunta po ako ng Batangas noong 2022, doon ko po siya nakilala. Nagtrabaho ka doon? Opo, sa ano po, Lima, sa Batangas. Factory worker. Factory worker po. Okay. So, ikaw, John Lloyd, hindi ka naman sa inaano, no? Apo.
Sinabi niya ba agad na meron siyang unang nakasama at meron na siyang anak? Meron po, sir. Anong, nasa Ayos lang naman po, sir. okay naman? Wala akong problema po doon. Asan nga pala yung yung mga magulang mo? Nanay ko po ay nasa malayo po nagtatrabaho. Pero yung tatay ko po is, hindi ko po alam kasi separated na po sila simula nung ako po yung nag-high school. Wala na po kaming balita dun sa tatay namin kung nasaan siya. So, ang bumuhay na lang sa inyo is yung mama mo? Opo, siya na lang po yung tumayong ama't ina sa aming tatlong magkakapatid. Simula po nung hindi na po yung sa amin, tatay namin. Pang-ilang ka naman sa kanila? Panganay po. Ikaw yung pinakapanganay. Ikaw, John Lloyd, kamusta naman yung mga magulang mo? Anong trabaho? Ayos naman po. Yung tatay ko po, iba tagal na pumatay po. Mula po ng quarantine po. Namatay po sa sakit po. Eh, yung mama mo? Sa bahay lang po. Bahay na? Nag-aasikaso lang po sa mga kapatid po. Hindi naman kayo magkakapatid? 10 po. 10? Pang-ilang ka? Panlima po. Yun nga po, pinilit na din namin bumukod at nakakahiya naman na po sa mama ko at siya lang na yung nagbibigay sa amin. Kahit maliit ang kanyang sahod, nakakapagbigay pa rin para sa kanyang mga apo. Pag ganitong mababa ang sahod ng aking kinakasama, pinagkakasya na lang namin at ginusto naman namin itong buhay na ganito. Magkapamilya, hindi naman lahat iasa sa magulang. Laki pasalamat ko din sa nanay ko at kahit paano nakakapagbigay siya sa amin yung niya yung pangailangan ng kanyang mga apo. Ito ay mga pamamagaan. Yan. Ito po yung baby ko, si Jasmine, galing sa labas. Ayaw laging dito sa loob ng bahay. Ayan. Bawal yan, bawal. Alaysa, matanong ka lang kasi napansin ko yung mga tattoo mo. Aha. Pwede makita? Ito po. Anong meaning yung tattoo mo? Ito po yung may mga kamay, yung may pangalan ho ng panganay ko, ni Jasmine. Tapos yung year kung kailan ho ako pinanganak. Okay. Tapos yung isa? Ito po, pangalan ko, tsaka month, date, tsaka year kung kailan ako pinanganak. Ito naman ho ay, naanahan ko lang po yung design niya at maganda po yung pagkaka, niya. Mahulog ka! Mahulog. Hindi naman ako marunong magparalagay ng mga meaning sa mga tattoo. Kung ano lang po yung makita ko maganda, yun lang po yung pinapatato ko. Ayun. Hindi na. Oo, punta, bibili. Ano bibili mo? Ha? Ano bibili mo? Alaysa, ano yung opinion mo o ano yung masasabi mo sa mga kabataan na nag-aasawa ng maaga, katulad ng 13 years old, 14, 15, ganyan? Ano po, isipin muna nilang mabuti na yung papasukin nila kung mag-aasawa sila ng maaga. Hindi ganun kadali ang mag-asawa ng maaga, lalo na yung partner nila hindi pa nila masyado lubusang kilala na may mga bisyo, nakaano pa sa magulang, hindi nila maiwan-iwan. Lalo na pag nagkapamilya sila, lalo na yan, pangangailangan na nila, magbibigay pa sila sa magulang kasi at nakaano pa sila sa magulang nila. Katulad yung nangyari ba sa'yo, nung una? Oo, na ganun nga, hindi naman ganun kadali ang mag-asawa ng maaga. Napakahirap, isipin muna nila lang mabuti. Ang ano na lang, mag-aral muna sila, pag nasa tamang edad, tsaka sila mag-asawa. Kilalanin muna nilang mabuti yung nila, maging
kasama nila sa buhay. So, ikaw 18 years old ka nagkaroon ng anak? Opo, sa katigasan ng ulo yun, na pag ang pag-aasawa, magkaanak. Pero hindi ko naman pinagsisihan yun at ginusto ko naman na ganun ang maging buhay ko. Mm. Sa katigasan lang po ng ulo, kaya yun sa mga kabataan dyan na wag mo nang maging matigas ang ulo at hindi madaling mag-asawa ng maaga. Yun po ang masasabi ko sa mga kabataan ngayon. Kaya si mama, bibili ako dito. Bibili si mama. Ayun ka. Bibili si mama dito. Ayun naman ng piso. Yan na. Bilang ikaw, 1. Saan na isa? Doon na sa baba. Oo, wag ka muna dyan. Kain dyan. Po. Oo, kain ka nga. Alis yan. Mamaya nga. Ito ngayon sir, ang umagahan muna namin ngayon, pansit canton. Gawa nang wala pang trabaho ng aking asawa. Pag sa hapon na naman na nangungutang na lang muna kami sa sa tindahan. Gamay. Ang pera baka maisubo. Hindi mo nakukuha. Huwag naman likod dito na. Ganin naman, ganin. Alam nyo ba mga katoto na ang bansang Pilipinas ang may pinakamataas na food and security sa buong Southeast Asia? Oo, ang bansang Pilipinas ang numero 1 bansa sa Southeast Asia na kung saan may pinakamarami ang kumakalam ang sikmura. Alam nyo ba mga katoto na ang bansang Pilipinas ang numero 1 sa Southeast Asia na kung saan pinakamataas ang bilang ng rabies endemic at isa sa pinakamataas sa buong mundo? Oo, maraming mga Pilipino ang namamatay sa rabies virus at ang buwaka ng inang gobyerno ay walang sapat na ginagawa para sugpuin ito.
Alam nyo, di ba, na ang Metro Manila ang may pinakamalalang traffic sa buong mundo? Oo, ang Metro Manila ang may pinakamalalang traffic sa mga kalsada sa buong mundo. Tinanong ng isang reporter si Presidente Bongbong Marcos. Ang tanong, Mr. President, papaano niyo po sosolusyonan ang malalang traffic sa Metro Manila? Ang sagot niya, kailangan ng disiplina ng mga drivers. Tangin ng presidente yan. Mahina talaga tsaka banban. Well, oo. Totoo nga naman na talaga nga namang kailangan natin ng disiplina sa kalsada. Pero hindi yan ang pangunahing solusyon sa lumalalang problema sa usaping trapiko sa Metro Manila. Alam nyo, sa Pilipinas, napakadaling bumili ng sasakyan. Kahit na yung mga buyers wala namang cash para mabayaran ng buo ang sasakyan. Oo, madaling mangutang. Dahil yung mga ahente, yung mga loan manager sa dealerships at sa mga bangko ay may scheme. Scheme na kung saan madaling nakakautang ang mga buyers kahit na sira ang credit nila o walang credit at all. Sabwat-sabwat yung mga yan. Sabwat-sabwat silang lahat in the name of profits. Mga buwaka ng ina nyo, ang kapal ng mukha nyong bumili ng sasakyan, wala naman pala kayong pangbayad ng cash para sa full payment. Hoy, mga punyeta kayo. Kung wala naman kayong pera para mabayaran ng buo ang sasakyan, pwede bang manahimik na lang kayo? Huwag na kayong magdagdag ng isa pang elemento sa napakalalang traffic sa bansa. Yang mga buwaka ng inang yan na nagdadrive ng malalaking pickup trucks at SUVs na tadtad ng mga ilaw na nakakasilaw, usually, yan yung mga hindi naman bayad ng buo ang sasakyan. Kung makapag-drive yung mga yan, akala mo silang may-ari ng kalsada. Puchat, hindi nga nila bayad ang sasakyan nila Asar ako sa mga buwaka ng inang yan. Last year, nag-ride kami ng misis ko ng scooter, papunta sa isang beach sa Zambales. Tapos nung araw na yon, may nakilala kaming babae. Yung babae na yon nagtatrabaho sa isang Toyota car dealership. Tapos sa flow ng usapan nabanggit niya, sabi niya sa amin, "Huy, bisitahin niyo naman ako sa dealership. Baka ma-convince ko kayong bumili ng kotse. Kahit yung maliit lang. O di ba? Pag may kotse na kayo kahit maliit lang hindi na kayo magi-scooter. Kotse na ang dala nyo, imblis na scooter, di ba?" Tanginang yan. Na-stereotyped kami. Oo nga, scooter ang dala namin ng misis ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun na porket scooter lang ang dala namin hindi na namin kaya o hindi na namin afford bumili ng isang kotse. Tanginang yan. Marami talagang mga Pilipino simpleng estupido ano.
Dahan-dahan. Diyan. Anong sinilas mo? Likot. Nalamig ka pa dyan? Nalamig ka na nga. Hmm? Ayos. Po ngayon, pansamantala dito kami nakikitira, dito kami natutulog. Tapos ang aming ilaw, solar, para makatipid. Ang ginagamit, ito naman po aming clip fan ay sira. Kaya po nanghiram lang kami dito ng electric fan para kami may magamit. Tapos dito naman po ay ang aming kusina. Ito, CR, lababo, ganyan po. Ito. Pasensya na ho at medyo makalat. Ganyan po ang aming tinitiran ngayon. Sa ngayon ho po ay sa susunod na buwan, kailangan ko na ng check-up. Wala pa pong trabaho ang aking asawa. Kailangan ho namin ng laboratory. Lalo na pambili ng gamit. Wala pa pong pambili ng gamit ang bata. Kaya yun ho. Matatagalan pa ba magkaroon ng trabaho yung asawa mo? Depende po, pag nagka-anya na po ng pala, tsaka pa lang po siya magkakatrabaho. Ngayon ho, wala pa talaga. Kaya ngayon, taste muna. Kung anong meron, di salamat po. Saan kayo nag-CR dito? Doon po, sa labas. Pwede makita? Saan yung CR nyo? Dito po. Dito ho kami na CR, pagbabanyo. Ito. Oo, dito po. Pag maliligod, doon lang po sa may gripo. Pag magsi-CR dito. Tsaka tubig doon na rin. Opo, doon na din po kami nakuha ng tubig.
Tapat na pala kayo ng bukid, ano? Opo, yung likod po, yan na yung bukid. Ganda, no? Sige. Kasi yung bahay niya. Dito. Tayo pa ng mga kubo-kubo dito, ano? Opo. Oh, may ano pala kayo dito? May lutuan din. Opo. Pag uli, ay kahoy ang ginagamit namin. Diyan kami sa nagluluto. Pag naubusan Pag ng ano, naubusan po ng butane. butane. Dito na kami nagluluto. Gamit ay kahoy. Tapos ito, tubig. Buwakan. Tubig. Ito Yung mga gamit niya dito. Opo, dito po yung mga ano namin. Kung medyo makalat, di ko na maayos. Nalagay ng damit. Sige. Alam nyo mga katoto, masasabi ko na 90% base sa aking mga obserbasyon na ang mga drivers at riders sa Pilipinas ay mga pulpol at unknowledgeable pagdating sa mga batas trapiko sa kalsada. Hindi nila nauunawaan ang term na right of way. Hindi nila alam kung sino ang may right of way at kung sino ang dapat mag-yield and or huminto. Blanco ang utak niya mga yan. Yang term na right of way hindi pa nila narinig yan. Tsaka isa pa, marami sa mga drivers at riders sa Pilipinas ay hindi sumusunod sa mga batas trapiko. Puro pasaway ang mga yan. 90% ng mga drivers at riders sa Pilipinas ay mga pulpol. Yan ang masasabi ko. Okay, sige. Eliza, ano? And John Lloyd. Sige. Eto, merong pinabibigay si Comrade Mark na konting tulong para sa inyo. Para kahit paano may pambili ng gamit ng baby mo o kung saan nyo man magagamit to, ha? Lalo pat walang trabaho si mister mo. Sige, ito galing kay Comrade Mark, kay tanggap na lang. Ikaw na lang, no? Gastusin ni ni Jan. Sige, ito tanggapin mo, ha. Okay, ganyan ang kamay. Okay, 1 2 3 4 5,000 pesos para sa inyo. Okay? Maraming salamat po, Sir Mark. Malaking tulong na po ito, lalo na magpapacheck up po, lalo sa pambili ng gamit ng aking anak. Wala pa pong trabaho ang aking asawa. Maraming salamat po sa inyong tulong. Maraming tulong po para sa amin. Okay. So sana magkaroon ka na ng trabaho, no, John Lloyd, no, para kahit paano malapit na lumabas yung yung bunso mo, Ayan. Okay, so Eliza and John Lloyd, maraming salamat at na ikwento nyo yung inyong pamumuhay sa amin at ayan, kahit pa paano meron kayong
panggastos-gastos, ha? Oo. Habang walang trabaho yung asawa mo. Okay? So, congratulations, Eliza. Maraming Ayan, salamat and po. John Lloyd. Sige. Thank you so much. Sige. Thank you po. Bye-bye. Bye po. Bye na. Sige, sige. Bye ikaw. Comrades, be a patriot and not a political fanatic. Mga katoto, maging tapat sa iyong bayan at hindi sa iyong iniidolong politiko. Mga katoto, mahalin ang iyong bayan at hindi ang mga buwitre, ang mga gahamang buwitre na namumuno dito. Comrades, be a patriot and not a political fanatic. Mga katoto, maging tapat sa iyong bayan at hindi sa iyong iniidolong politiko. Mga katoto, mahalin ang iyong bayan at hindi ang mga buwitre, ang mga gahamang buwitre na namumuno dito.